Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias, na ama ni Juan, at nagpahayag ng ganito: Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas na tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. At binabati ko po kayo sa pagtatapos natin ng siyam na araw, siyam na madaling araw ng ating pong paglalakbay upang ating sama-samang mapagnilayan ang bawat araw na tulong para tayo mas maihanda sa napaka-espesyal na pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo, congratulations! Yan. Sino po ba ang nakakumpleto ng siyam na araw? Yan. At least, no? Muntik-muntikan ko nang hindi makumpleto dahil sa dinanas na karanasan at hanggang ngayon ay nandito pa rin. No? Nung kalagitnaan, bigla tayong nagkaroon ng Bell's palsy. Sinisikap, no? Na unti-unti. Sana po, no? Mas maging madali pa yung recovery at mas maging maayos na po, no, yung aking kalagayan. Pero hindi yan nangangahulugan na hindi na tayo mag-re-review muna. Baka kasi nakalimutan na natin, kinumpleto lang natin yung siyam na araw, pero ano nga ba yung natutunan natin at ano yung naaalala natin ng mga kwento na marami talagang itinuturo ang Diyos. Sa kabuuan, no? Talagang sinasabi sa ating, tapat ang Panginoon. Kahit anong mangyari, tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako. Simulan muna natin sa unang araw, mga brad. Araw-araw kayo nagsisimba, no? Araw-araw kayo nagsiserve. Ano ang unang araw? Sino ang ipinakilala sa unang araw? Ha? San Juan Bautista. Ano ang pagkakapakilala ni Jesus kay San Juan Bautista? Brad,
Pag hindi kayo nakasagot, magli-lay minister na kayo. Brad. Ikita kayo ng mga crush nyo. Ano ang pagpapakilala ni Jesus kay San Juan Bautista? Paano kayo magsusutana? Hindi kayo makasagot. Si Red? Subukan natin yung mga lektor. Siyempre, hindi pwedeng basa lang ng basa, no? At lay minister, ano ang pagpapakilala kay San Juan Bautista noong unang araw? Alam, maalala? Ano, Brad? Ang lalaking sumisigaw sa ilang. Ang lalaking sumisigaw sa ilang. Magtutuwid ang daan. Si San Juan Bautista ay pinakilala sa atin noong unang araw bilang tagapaghatid ng liwanag. Hindi siya ang liwanag, pero siya ang tagapagdala ng liwanag. Ikalawang araw, itong mga choir natin. Ikalawang araw, EJ. Ikalawang araw, ano San Jose? Hindi pa si San Jose. Ate, ikalawang araw. Uy. Wala po ako. Ikalawang araw. Sino ang mga pinakilala sa ikalawang araw? Brad. Ano, babasa tayo? Alin? Salin lahi. Di ba pinakilala yung salin lahi na pinagmumulan o pagmumulan at kung saan tutuparin ang pangako na sinabi din kay Samuel. Di ba sa unang pagbasa, sinabi kasi ni Samuel na ipagtatayo niya ng yung kaban dahil siya nakatira sa isang magarang palasyo, samantalang yung kaban ay nasa kubol lang. At dahil doon, ikinatuwa ng Panginoon at nagsimula ang pangako na mula sa iyo, magmumula ang isang haring maghaharing magpakailanman. Kaya yun, inisa-isa, binalikan ang salin lahing pinagmulan o pagmumulan ng tagapagligtas. Pangatlong araw, pagpapakilala kay San Jose. kay San Jose, na nagpakita ang anghel kay San Jose para ipaliwanag kay San Jose yung pangako ng Diyos na matutupad kasama siya doon sa plano. Kaya nung iniisip niya na hiwalayan si Maria, nagpakita ang anghel at sinabing huwag siyang matakot, pakasalan si Maria. Taas nga ang kamay ng mga lalaki dito. Wala na. Anong letters ba kayo? Hindi na alam. Taas ang kamay ng mga lalaki. Hindi ba malinaw? Malinaw naman, no? Hindi lang alam kung ano ba, LGBTQ, iisa-isahin ko ba yung letters? Pero sana, no, sa buong siyam na araw na ito, kung sakasakali, may mga lalaki dito na nakikisama sa mga babae na ayaw pakasalan sa kung anumang dahilan, huwag kayong matakot. Brad? Libre ang kasal dito. Huwag kayong matakot, ha? Okay. Ikatlong araw, kay San Jose. Ikaapat na araw, kanino nagpakita ang anghel sa ikaapat na araw? Kay Zacarias. Yan, nagpakita naman ang anghel kay Zacarias at sinabi na sa wakas, dininig na ng Panginoon ang inyong panalangin. Sabihin niyo, alis sa katabi ninyo, tutuparin na ng Panginoon ang panalangin mo. Diba, sa tagal ng panahon naghintay, tumanda na sina Zacarias at Elizabeth, kung kailan parang imposible nang magkaanak ang dalawang ito, pero para sa Diyos, walang imposible. Mangyayari at matutupad yan sa kanyang takdang panahon.
Pagkatapos magpakita kay Zacarias, kanino naman nagpakita sa ikalimang araw? Ang anghel. Brad. Kay Maria po. Kay Maria. So lumipat tayo ulit, bumalik tayo, lumipad na naman yung anghel, nandoon si Maria, at sinabi na, huwag kang matakot, Maria, sapagkat ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Yung katotohanan din na minsan may mga plano tayo na hindi nangyayari ayon sa plano natin, pero tandaan mo, masigit na maganda ang planong inihahanda sa iyo ng Diyos. Malinaw? Brad, busy-busy ah. Ika-6 na araw, pagkatapos mag-usap ng anghel at ni Maria, ika-6 na araw, kanino at saan nagpunta si Maria? Nandyan ba? Mini-message na ba? May dumating na. Yung parcel, dito mo pa ibinadeliver. Kanino? MBG? Kay Elizabeth. Kay Elizabeth. No? Agad-agad na nagpunta si Maria kay Elizabeth para ito ay paglingkuran. Dahil nalaman niya mula sa anghel na si Elizabeth ay 6 na buwan nang naglilihi o buntis. Kaya itong si Maria, agad-agad na pumunta doon kahit na siya ay meron ding sitwasyon. Naintindihan po ba? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang magreyna-reynahan. Diba? Pero mo, di ba, natanggap ni Maria ang pinakamagandang posisyon, ang maging ina ng Diyos. Di ba, no? Napakataas na nun. Pero anong ginawa ni Maria? Naglingkod. Kaya hindi porket ikaw ay meron ng natapos, hindi porket ikaw ay meron ng titulo, gagamitin mo yan para mas maging mapagmataas. Sana mas makita mo na mas malaki ang responsibilidad na ikaw ang unang-una, higit sa lahat, ang dapat na naglilingkod. Kung ikaw ang presidente, ikaw ang coordinator, ikaw ang may title na PhD, doctoral, dapat ikaw ang unang-unang marunong maghawak ng walis. Yung mga magulang, no? Yung mga anak ninyo nakagraduate lang, ayaw nang maghugas ng plato. Simpleng bagay lang yung hindi magawa. Pero binibida yung kanilang sarili na ay, ako ang pinakamataas dito. Naintindihan ba? Okay. So matapos naman na maglingkod si Maria kay Elizabeth, di ba dumating siya 6 months na. So nagstay siya doon ng 3 months. Pagkatapos doon, ano na nangyari? Ate. Pagpapangalan kay Pagpapangalan kay San Juan Bautista. Nung tinatanong sila, ano ang ipapangalan mo sa bata? Dahil nung panahong yon, hindi pa nakakapagsalita si Zacarias. Kung kaya tinanong nila si Elizabeth at nagsuggest, sana Zacarias ang ipangalan, junior dapat. Pero hindi. Kasi nga, sa pangalan pa lang, makikita na natin kung ano ang misyon ng isang bata. Kaya ang sabi, anong pangalan ni Juan? Anong pangalan ni Juan? Juan Bautista. Si Juan na nangangahulugan na ang Diyos ay mapagpala. Ulitin nyo nga sa katabi ninyo, pagpapalain ka ng Diyos. Kung marunong lang talaga tayong sumunod, no? Pagpapalain talaga tayo ng Diyos. Okay, kahapon, 8 araw. Kahapon ba? Tapos na pala. Ngayon, 9 na araw. Ano ang nangyari? Parang sumuko yung mga grupo na yun, no? Hindi nakatagal,
Ngayon, matapos ang pagbibinyag, ano ang binitawang salita ni Zacarias matapos siyang 9 na buwan na hindi nakapagsalita? Ano ang lumabas sa bibig ni Zacarias? Yan siyang dapat nating laging ginagawa paggising pa lang sa umaga, yung lalabas, mahalaga yung pinakaunang lalabas sa iyong bibig. Naalala niyo po ba kung anong lumabas sa inyong bibig kanina? Anong lumabas sa bibig kanina? Ha? Anong sinabi ni Zacarias? Pasasalamat daw po. Pasasalamat daw. Sino yung daw? Ha? Di ba ang sabi ni Zacarias, purihin ang Panginoon. Sabihin niyo nga po, purihin ang Panginoon. Ulit, yung mas malakas, purihin ang Panginoon. Diba? Tinikom yung kanyang bibig dahil dumating sa pagkakataon na para bang nagduda na siya, tumigil na siya, na ipagkakaloob pa ng Diyos sa kanila ang kanilang kahilingan na magkaroon ng anak. Pero ito ngayon, ang katuparan, nasa kanya na, hawak-hawak niya ang katunayan ng katuparan ng pangako ng Diyos. Kaya ang lumabas sa bibig ni Zacarias at nawa, manatili din sa atin. Purihin ang Panginoong Diyos. Pakiulit nga. Ulit, mas malakas pa. Pasalamatan natin ang Panginoon, palakpakan natin siya.